Okay. So nakikita niyo po yung picture? Do you see the picture now? Ako po ay taga Pampanga at sa Pampanga po marami nito nung nakaraang Holy Week. At ito po ay mga Roman Catholic na mga faithful na mga Roman Catholic. Tapos during Holy Week ay kasama ito, pinapalo nila yung sarili nila sa likod. Pero para lumabas yung dugo dyan, ay sinusugat po muna yan ng mga blade. Kasi kung papaluin lang yan, hindi yan magdudugo. So sinusugat muna ng mga blade yung likod nila. Tapos sa kanila papalu-paluin para lumabas yung dugo. Nagkaroon ako ng napaka-personal na karanasan yan last Holy Week, last Thursday, nung Good Thursday. Kasi nung umaga nagbabike ako. Pagkatapos habang nagbabike ako, bigla nakita ko napakaraming tao sa kalsada. At nung nagdiretso pa ako, hindi na ako makaalis. Naipit na ako sa dami ng mga tao. Yung mga tao pala na yun sumusunod sa mga nagpapalo-palo sa likod nila. At sabihin ko po sa inyong tapat, medyo malansa yung amoy. Nung naipit na ako sa traffic, hindi na ako makaalis. Nasa isang side yung pila ng maraming nagpapalo-palo at ang dami-dami nilang nagpapalo-palo. Tapos yung ibang mga tao, sumusunod sa kanila o sumasabay sa kanila sa posisyon na iyon. Ano? At habang nagpapalo-palo yung mga tao, ay tumatalsik yung dugo. Pati ako natalsikan yung dugo. Ayaw ko sanang matalsikan ng dugo eh. Natatakot kasi ako magkaroon ng infection ba. Pero wala akong magawa dahil hindi ako makaalis, hindi ako makaatras, hindi ako makasulong. Sumabay na lang ako at natatalsikan po talaga ako ng dugo. It was unpleasant for me pero okay naman at least na-experience ko yung ganitong karanasan. Yung iba naman po ay hindi sila nagpapalo-palo ng ganyan. Yung iba ang ginagawa nila ay parang ayaw umusog ng aking screen sa lang po. Yan. Yung iba naman po ay nagbubuhat lang ng cross sa tanghaling tapat. At yung iba dinadramatize pa, pinapalo sila, sinisipa. At nagpuprosesyan ng mga simbahan, ilang simbahan ang pinupuntahan yan. Okay? At para maranasan nila yung naranasan ni Kristo. Yung iba, mas matindi ang ginagawa, talagang nagpapapako sa krus. At dito po sa Pampanga, merong ilan na ganyan. Tuwing Biyernes Santo, talagang nagpapako sila sa krus. May nabasa nga ako, 30 times na siyang nagpapako sa krus. Okay. But the question is, ang tanong po ay, iyon ba talaga yung purpose ng cross? Ang layunin ba talaga na namatay si Kristo sa cross ay para makasunod tayo, para magpapako din tayo sa cross? O para pahirapan din natin yung sarili natin? Gusto ko pong sabihin na ang purpose ng cross, na pako si Kristo sa cross, hindi para sundin natin. Hindi para magpapako din tayo, para pahirapan din natin yung sarili natin, para paduguin natin yung likod natin. Ang purpose ng cross ay na-fulfill noong lalaki na tinatawag natin usually the thief on the cross beside Jesus, na napako kasama ni Kristo sa cross. Okay? At sinabihan siya ni Kristo, "Today you will be with me in paradise." Noong lumapit siya sa cross, noong lumapit siya kay Kristo sa cross, nagkaroon siya ng assurance ng salvation na makakarating siya sa langit. Binigay ni Jesus sa kanya yung assurance na yun. At gusto ko pong sabihin sa inyo that the purpose of the cross is to make us authentic Christian. Gawin tayo mga authentic Christian na merong assurance ng kaligtasan na nanggagaling kay Kristo. At susundan natin ngayon yung karanasan nitong thief at the cross ng katabi ni Jesus para maranasan, baka malaman natin kung paano kinakailangan natin maranasan para maging kagaya tayo ng thief on the cross na yun na siya ay naging authentic Christian. Nung bago siya ipako sa cross, hindi siya Christian. Pero nung napako siya sa cross, naging Christian siya. At siya yung unang-unang tao na nagkaroon ng assurance ng salvation. Na-assure siya na pupunta siya sa heaven. So titignan natin yung karanasan niya. Ano bang naranasan niya? Baka masundan din natin. And our text is Matthew 27:38, which says,
two rebels were crucified with him, one on his right and one on his left. Itong maiksing verse na ito, ipinapakita niya yung naranasan ng thief on the cross at na kinakailangan din nating danasin para tayo maging authentic Christian na merong assurance ng salvation. Ano ba yung unang naranasan niya? He was a rebel. He was a rebel, ano po. Yung cross po, hindi siya talaga tunay na thief. Kasi yung cross, naka-reserve yan para sa mga matitinding kasalanan. Usually yung mga rebelde laban sa Roman government. Kaya yung itong version na binabasa ko, NIV, ang term na ginamit ay rebel. So there were two rebels. Talagang naniniwala po ako ng mga rebel yan. Kaya si Kristo, napako sa cross, so kinukonsider din siya ng Roman government na rebelde din laban sa Roman government. Kasi sabi ng mga Hudyo, ng mga pare, nilalabanan ni Kristo yung gobyerno ng Rome kasi meron siyang ibang hari. Ano? Okay. So yun ang unang-una pong step to become an authentic Christian. At the cross, we need to be a rebel. Anong ibig sabihin nun? Tinuturo ko ba kayo na maging rebelde kayo? Hindi po. Tinuturo ko lang na maging totoo kayo sa sarili ninyo. That we need to accept the reality of our sinfulness. Talaga po namang mga rebelde tayo. Talaga namang makasalanan tayo. Ano? Ito sinabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1, verse 15. Si Paul po ito, sabi niya, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. So, kung meron daw makasalanan, mas nalagpasan pa yun ni Pablo, sabi niya, I am the worst of sinners. And this is what needs to happen to us. Kinakailangan po nating aminin na tayo makasalanan. At hindi lang makasalanan, brothers and sisters, yung the worst sinner talaga. Alam niyo kasi, kapag nagsisi kayo, hindi pwede pagsisisi ng ganito. Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko, makasalanan po ako. Pero hindi man ako kagaya ng kapitbahay namin. Mas makasalanan sa akin yung kapitbahay namin. Ay, hindi po pagsisisi yun. Hindi mo inaamin yung kasalanan mo noon. Kinakailangan aminin mo na ikaw, kagaya ng Pablo, ikaw yung worst sinner. Ikaw talaga yung matinding kasalanan. Ano? At kailangan po yan. We need to be a rebel. We need to be a sinner because why? Jesus came into the world to save sinners. Yung ililigtas ni Kristo, yung mga inaamin na sila ay mga makasalanan. Kung sa tingin mo hindi ka makasalanan, mabuting tao ka, hindi dumating si Kristo para sa iyo. Hindi mo kailangan si Kristo. Kailangan mo lang si Kristo kung inaamin mong makasalanan ka and the worst of sinners. Usually po kasi tayo sa church, akala natin okay na tayo. Pero kasi nagsisimba tayo ng Sabat, hindi tayo kumakain ng mga karumal-dumal, ginagawa natin yung mga tamang bagay. Pero ito po yung larawan ng church natin. Kaya gusto ko pong ipakita para lalo nating intindihan na tayo mga makasalanan maski nagsisimba tayo sa tamang araw, maski nagsasabat tayo, maski Wednesday, Friday nagsisimba tayo. We're still sinners. Ito po yung sinabi ni John, or actually, it is the words of Jesus, the true witness, tungkol sa Laodicea, tungkol sa church for the last days. Tayo po yun, ano? Sabi dito sa Revelation 3:16, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to speak you out of my mouth. Sa Tagalog, maligamgam daw yung Laodicea, tayo yun maligamgam. At alam niyo po ibig sabihin ng maligamgam, hindi malamig, hindi mainit, hindi masarap. Kasi yung mainit na inumin, masarap yan. Coffee or hot choco, masarap yan. At yung cold drink, fruit juice, soft drinks, malamig, masarap yan. Pero yung maligamgam, hindi yan masarap. Kaya nga sinabi ni Jesus I am about to spit you out of my mouth. Sa totoo lang po, ang ibig sabihin nito, tayo ang Laodicea, hindi tayo masarap kay Jesus. Gusto niya tayong isuka. At mga kapatid, anong mangyayari sa atin kapag sinuka tayo ni Jesus? Ang ibig sabihin po nun, mamamatay tayo. Ang ibig sabihin, pupunta tayo ng impyerno. Yung pong ibig sabihin ng lukewarm, na napakadelikado ng kalagayan natin. Pwede tayong mapunta sa impyerno, pwede tayong hindi maligtas. Yan po yung kalagayan natin, kaya kailangan talagang aminin natin yung kasalanan natin.
So nakuha po ninyo yung ibig sabihin ng maligamgam. Hindi yan po ordinaryong karamdaman, parang cancer yan. Sa totoo lang po, ang message sa Laodicea, parang meron kayong matinding karamdaman. Meron kayong stage 4 cancer, malapit na kayong mapatay, malapit na kayo isuka sa bibig ni Kristo. Okay? At ito po ay nagpapakita pa ng malungkot na larawan ng church natin para aminin natin na tayo makasalanan. Sabi niya sa Revelation 3:20, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, eat with them, and they with me." So sa mga salita po ito ni Jesus, nalulungkot ba kayo sa mga salita na iyan? Ako, lungkot na lungkot ako eh. Bakit? Ano pong ibig sabihin? Nasaan si Jesus? Nasa loob o nasa labas ng church? Well, kung kumakatok siya at gustong pumasok, ibig sabihin nasa labas siya ng church. Can you imagine that? Nagsisimba tayo tuwing Sabado, we do everything right, tapos si Jesus, wala pala sa loob, hindi pala natin kasama sa loob, nasa labas pa siya. Gustong pumasok, ang tagal-tagal na niya nang kumakatok sa pintuan natin. This just comes to show us na talagang mga sinner po tayo. Tayo yung mga rebelde, kahit nagsisimba tayo ng Sabat, kahit tayo yung tunay na church, Laodicea pa rin tayo. Tayo mga rebelde laban sa Diyos. Kinakailangan nating aminin na tayo makasalanan para tayo maligtas, para tayo mga authentic Christian. Gusto ko pong sabihin sa inyo, hanggang hindi natin inaamin tayo makasalanan, hindi tayo magiging authentic Christian at the cross. Okay? So yun po yung unang-una na naranasan nung lalaki katabi ni Jesus sa cross, inamin niya na siya talagang makasalanan. Inamin niya po yun. Kaya naging authentic Christian siya. At yun ang kinakailangan gawin natin para maging authentic Christian. Lumapit tayo sa cross at aminin natin na tayo makasalanan. Ano yung pangalawa? Two rebels were crucified with him. Yan yung pangalawang karanasan. Yan yung pangalawang dinanas ng thief at the cross. He was crucified with Jesus. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan bang magpapako tayo kagaya nung nasa picture kayo na physically? Kinakailangan bang magbuhat din tayo ng cross o magpalo-palo sa likod? Hindi po. Kasi si Paul, sabi niya sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Ang ibig sabihin po nito, nung si Kristo napako sa cross, namatay siya, si Pablo, namatay din siya kasama ni Kristo doon sa cross. Ano? Kasi po, sa Old Testament, sa sanctuary, yung sinner, kapag nag-o-offer ng kambing, inilalagay niya yung kanyang kamay doon sa ibabaw ng kambing. Ang ibig sabihin po noon, sumasama siya doon sa kambing. Sumasakay siya sa ibabaw ng kambing at ano man ang mangyari sa kambing, mangyayari sa kanya. Kumbaga nasa ibabaw siya, nasa loob ng kambing. So yung kambing, pag ini-offer, anong gagawin? Gigilitin yung leg, papatayin. So ibig sabihin din po, yung sinner na sumama sa kambing, mamamatay din siya. Kaya sa kaisipan na iyon, yung sinner na nag-o-offer naman namamatay din, sinabi ni Pablo, I am crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Anong ibig sabihin yan? Yung susunod mong talata, nagpapakita sa atin kung ano ibig sabihin ng pagiging crucified with Christ. Sabi sa Galatians 2:19, for through the law, I died to the law. Yung kautusan po, yung akala ng mga Hudyo, yung kautusan ang nagpapabait sa kanila. Kapag nasusunod nila yung kautusan, bumabait sila. Well, lahat ng tao po ganyan. Ang pamamaraan ng pagpapakabait dito sa mundo ay sumunod sa kautusan. Okay, yun ang pamamaraan, yun ang ordinaryong paraan para bumait dito sa sanlibutan. Pero sabi ng Biblia, kinakailangan nating mamatay sa ordinaryong pamamaraan ng pagpapakabait. We need to die to the law. Dapat magkaroon tayo ng ibang paraan ng pagpapakabait. Walang iba kundi kinakailangan natin mamatay sa law, mamatay sa ordinary pamamaraan ng pagpapakabait sa pagsunod sa utos. Hindi ko sinasabing wag na sundin yung utos, lilinawin ko lang po. Ang sinasabi ko lang dapat wag na tayo magtiwala sa pagsunod natin para bumait tayo. Dahil ang pamamaraan para bumait po tayo ay mamatay tayo sa lumang pagkatao at ma-born again. Malipat tayo sa kaharian ni Satanas papunta sa kaharian ng Diyos.
Pero para ma-born again tayo, kinakailangan muna nating mamatay. Ay kung masabihin dito, mamatay to the old man, yung lumang pagkatao natin ay mamatay at para tayo ma-born again. Okay? Dati po ay hindi ko inakalain na magpapastor ako, hindi po ako born Adventist, Catholic po ako dati. Pero by some miracle ay na-convert po ako. At yung dating Joel po ay mahilig sa rock music, mahilig sa alak, mahilig sa sigarilyo, nagda-drugs po ako dati, pero ano nangyari? Namatay po yung lumang Joel. At lahat ng gusto ko dati, lahat ng rock music, alak, sigarilyo, hindi ko na po gusto yun. Bakit? Kasi patay na yung dating Joel eh. Merong isang bagong Joel na ipinanganak nung na-born again ako. At ibang-iba po, baliktad yung karanasan ko. Ayaw ko na po ng sigarilyo ngayon, ayaw ko na ng alak. Ang gusto ko na, Biblia. Okay, so yung po ibig sabihin, we need to die to the law. Ang bagong pamamaraan ng pagpapakabait natin hindi na pagsunod sa utos, kundi si Kristo pumapasok sa puso natin at siya ang naglilinis ng ating puso. Okay, we need to be crucified with Christ. Ang tao po na hindi namamatay sa lumang pagkatao, hindi pwede maging tunay na Kristiyano. Ano? Ulitin ko po ang taong hindi namamatay sa kanyang lumang pagkatao, hindi siya pwedeng maging Kristiyano. Kinakailangan mamatay yung lumang pagkatao niya. May narinig na ba kayo nagsisermon na habang nagsisermon siya, wala siyang ibang sinabi kundi yung sarili niya? Ako, ginagawa ko to. Nangangaral ako dito. 20 ang napabinyagan ko dyan. Ako, eto, 30 ang napabinyagan. Kumbaga, faithful ako sa ano natin. Walang ibang sinabi kundi kanya sarili pero nagsisermon siya. Ha? Bakit po ganun? Kasi yung tao na yun hindi pa namamatay. Kinakailangan po tayong mamatay sa lumang pagkatao para tayo maging authentic Christian at the cross. At paano tayo mamamatay? Sasama tayo kay Kristo. We need to be crucified with Christ. We need to die to the law. Okay? Linawin ko lang po, hindi ko sinasabi na wag na sundin yung utos ha. Sinasabi ko po mamatay sa pamamaraan ng pagiging pagpapakabait sa pagitan ng pagsunod. Dahil ang tamang paraan ng pagpapakabait ay pabayaan yung Holy Spirit na linisin yung puso natin, mamatay sa lumang pagkatao at ma-born again. Okay? Para kay Paul, ito pamamaraan niya na mamatay to the law. Sa Philippians chapter 3 verse 5 and 6, sabi niya, if others think they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews in regard to the law, a Pharisee as for zeal, persecuting the saints as for righteousness based on the law, faultless. Ano sinasabi ni Pablo? Sabi ni Pablo, ako ang pinakamatindi sa mga Hudyo. Pariseyo ako at yung pagsunod ko sa kautusan, perfect, faultless sa pagiging masigasig ko sa pagiging Pharisee. Pati yung church, pinipersecute ko, pinapahuli ko. At yung pagsunod ko nga, perfect, sabi niya. Kaya kung merong Pharisee na pwedeng pumasok sa heaven sa magitan ng pagsunod sa utos, ako yun. Kasi yung pong paniniwala ng mga Pariseyo, makakapasok ka sa langit sa magitan ng perfect obedience to the law. Okay, sabi ni Pablo, hindi na po ako ganyan. Susunod na verse, sabi niya, ngayon, I consider my obedience garbage. Yung aking pagiging Hebreo, yung pagiging Pariseyo ko, tinuturing kong basura. I consider them garbage. Yung pagsunod ko sa utos, maganda po yan, pero kinikonsider kong garbage yan sa pagkamit ng kaligtasan. That I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law. Yung righteousness ko, hindi na yun nanggagaling sa law. But that which is true faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Kaya yung righteousness by faith, yun na yung pamamaraan na pagiging mabait ni Pablo, hindi na yung pagsunod sa law dahil namatay siya. He was crucified with Christ. Okay? Yun po yung pangalawa. Summary po. Ano ulit yung unang pamamaraan para tayo maging authentic Christian? We need to be a rebel
Dapat aminin natin pagiging makasalanan natin. Yung pangalawa, kinakailangan mamatay tayo. We need to be crucified with Christ. Kagaya nung lalaking katabi ni Kristo sa cross, na naipako siya sa cross, kasama ni Kristo. Yun po kinakailangan maging karanasan natin. Kinakailangan mamatay tayo sa lumang pagkatao natin para tayo mag-born again, para magkaroon ng bagong pagkatao na talagang tunay na Kristiyano na may assurance ng salvation, kinakailangan mamatay. Yung lumang pagkatao, we need to die to the law. We need to die to the old way of being good. Okay. Ano yung pangatlo? Two rebels were crucified with him, one on his right and one on his left. Ano ibig sabihin yan? Yung isa nasa kanan, yung isa nasa kaliwa. May isa pang text na nagpapaliwanag kung ano ibig sabihin yan eh. Matthew 25:32-33, all the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. So yun pala ang ibig sabihin ng merong nasa right, may nasa left. Judgment po pala yun, paghihiwalay. Yung mga mababait ilalagay sa kanan, kagaya ng mga tupa. Yung masasama ilalagay sa kaliwa, kagaya ng mga kambing. Ang ibig sabihin po pala noon, we need to be judged at the cross. Yung ibang akala yung judgment sa second coming ni Christ, hindi po. Second judgment na yon kasi meron pang unang judgment eh. Sabi sa 1 Peter 4:17, yung judgment nagsisimula sa bahay ng Diyos. So yung mga tunay na Kristiyano, yung mga tunay na mananampalataya, unang hinahatulan. At kailan yung first judgment? Yung second judgment sa second coming, pero yung first judgment sa cross. Sabi sa John 12:31-32, now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world, si Satan, will be driven out. Hahatulan siya, kaya palalayasin siya. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. At lahat, kapag ako napako sa cross, lahat ng tao palalapitin ko. Ang ibig sabihin po ng palalapitin para hatulan. Kasi po sa Bible, kapag merong lumalapit sa trono, hinahatulan yon. Gusto ko pong intindihin ninyo. Yung action ng paglapit sa trono sa Biblia, hinahatulan yon. Kaya po, ang ibig sabihin nito, kinakailangan po tayong lumapit sa cross at magpahatol. Kagaya nung thief at the cross, sinatulan siya. Kaya siya naligtas eh. Kaya siya nagkaroon ng assurance ng salvation kasi nahatulan po siya. Ang salvation po nangyayari kapag merong judgment na nauna. Okay? Ganun yun. Anong judgment? Not guilty. Yun, safe ka na. So para po tayo maligtas, kinakailangan hatulan muna tayo. At saan tayo magpapahatol? Sa cross. Huwag nyo nang hintayin yung second coming para hatulan kayo. Okay? Sa cross pa lang magpahatol na kayo. Anong klaseng judgment ba yung gagawin sa cross? Sabi po dito, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already. So yung judgment pala at the cross, it is based not on our works, but on our faith. Kapag naniwala tayo kay Kristo, hindi na tayo makukondemn. Hahatulan na tayo according to our faith. Meron po akong kwento. May isang grocery store owner. Isang araw, tinitingnan niya yung CCTV niya, nakita niya may nagnanakaw sa grocery niya. Tapos sinuli niya yung nagnanakaw. Tapos dinala niya sa judge. Pinakita niya si judge, eto yung magnanakaw, nahuli ko, red-handed. Here is the proof, CCTV. Talagang ninanakaw niya, nilalagay sa bag niya. At ang sabi ng judge, okay, talagang ginawa niya, makasalanan talaga siya, nagnanakaw siya, but you must know one thing. Etong nahuli mo, anak ko yan. Kaya etong judgment ko, not guilty. Nagulat yung grocery store owner. Porket anak mo, not guilty na. Eto na nga, may proof na nga na nagnanakaw. You're an unjust judge. Hindi ka mabait na judge. Hindi ka tamang judge. Hindi ka tamang humatol. Ito naman sabi ng judge, well, if you think I'm unjust, this is what I will do. Ito kasing nahuli mo na magnanakaw, he is my adopted son. Pero meron akong tunay na anak, real son. Isa lang siya. Siya ang magsasuffer para sa kapatid niya.
Yung kapatid niya, yung adopted son, he will go free. Etong aking real son, siyang makukulong. Question, sino yung tunay na anak? Sino po? Sino sa palagay niyo yung tunay na anak? Do you have an idea? Paki-unmute niyo po kung meron kayong idea kung sino yung tunay na anak na nakulong para sa kapatid niya. Anybody? Yeah, wait some minutes. Sino po? Sino po? Si Jesus. Yes, praise the Lord. Si Jesus po yung tunay na anak. At yung ampon na anak na nag-shoplift, na guilty, magnanakaw, tayo po yun. Tayo ay lumaya dahil si Kristo nag-suffer in our place. Okay? Instead of Him being free, tayo naging free. Imbis na tayo ang mamatay, siya ang namatay. Okay? So now, yung judgment na sa cross po, hindi sang-ayon sa gawa natin. It is a judgment according to our faith. Mangyayari sa atin yung kagaya ng ganito po lalapit tayo kay Jesus. Jesus, hatulan mo ako, lumalapit ako sa cross. At ano sasabihin niya? Do you believe in me? If you believe in me, I do not condemn you. You are not guilty. Kagaya ng thief on the cross, you will enter eternal life. You will enter paradise. So we are judged according to our faith. We will be judged by grace according to the mercy of God. Ito pong sabi sa James chapter 2 verse 12 and 13. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. Yung the law that gives freedom po ay walang iba kundi si Jesus. Kasi yung law, ibig sabihin niyang power that gives freedom. Ano ba yung nagbibigay ng freedom? Sa Biblia, wala pong iba kundi si Jesus. Yung kanyang grace, yung kanyang mercy. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Ito yung mahalaga dyan. Mercy triumphs over judgment. Mas mataas, mas makapangyarihan yung mercy kaysa sa judgment. Kaya po yung gagamitin na standard ng Diyos sa pag-judge sa atin kapag lumapit tayo sa cross, we will be judged according to God's mercy. At dahil anak niya tayo, sasabihin niya sa atin not guilty kapag lumapit tayo sa cross. So my appeal to you is, lumapit na po tayo sa cross para magpahatol kay Jesus. Yun ang sinasabi ng Hebrews 4:16. Let us then approach God's throne. Tandaan po ninyo, kapag may throne, may judgment. So lumapit daw tayo sa trono ng Diyos at ang trono ng Diyos po, yung hinahatulan niya tayo ay sa cross. Lumapit tayo sa cross. At yung cross po is a throne of grace. Let us approach God's throne of grace with confidence. Dahil pag lumapit tayo sa cross, ang gagamitin niya standard para hatulan tayo yung grace niya, biyaya niya, mercy niya. So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kapag hindi po tayo nagpahatol sang-ayon sa cross, saan tayo hahatulan? Dalawa lang kasi judgment. Pag hindi ka nahatulan sa cross, hahatulan ka sa second coming. Okay? Pag hindi pa tayo nagpahatol sa cross, hahatulan tayo sa second coming. But the question is, ano magiging resulta sa second coming? Ito po yung resulta ng hahatulan sa second coming. Actually, sa third coming na ito eh. Then I saw a great white throne. Ito na naman, throne na naman, Judgment na naman po ito. Sabi, great white throne. Actually po, yung throne na yan kulay blue. Kaya lang sinabing white kasi napakaliwanag. The great white throne and him who was seated on it, si Jesus din yan. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Ito yung judged according to their works. All those whose names were not found written in the book of life were thrown into the lake of fire. Kapag tayo po hinatulan sang-ayon sa works natin, sang-ayon sa libro, nakalagay sa libro, sang-ayon sa record, ano mangyayari sa atin? Pupunta po tayo sa impyerno. Wala pong pag-asa kapag hinatulan tayo sang-ayon sa works natin. Ang tanging pag-asa lang natin sa judgment, hindi tayo mahatulan dito sa second judgment, kundi mahatulan tayo sa first judgment doon sa cross. Kaya nag-a-appeal po ako sa inyo. Huwag nyo nang hintayin na mahatulan kayo dito sa second judgment. Sa first judgment pa lang, sa cross pa lang, magpahatol na kayo.
para magiging immune na kayo dito sa second judgment. Hindi na kayo hahatulan sa second judgment kasi nahatulan na kayo sa cross where God will use the standard of His mercy, His grace para hatulan tayo. Sabihin, because you have faith in me, all your sins are forgiven, meron ka ng assurance sa heaven. So yun po ang kinakailangan mangyari. How to be an authentic Christian at the cross? Number one, be a rebel. Aminin natin na tayo yung worst of sinners. Hindi ko sinasabi magpakasamang tao ka, sinasabi ko lang po na aminin natin yung tunay nating kalagayan that we are sinners, we are the worst of sinners. Kasi si Kristo dumating sa mundo para sa mga makasalanan. Kapag hindi natin inamin yung ating pagiging makasalanan, hindi tayo makakasama sa aampunin ni Kristo. Number two, we need to die. We need to be crucified with Christ. Kasi pag hindi po tayo namatay, hindi tayo mabuborn again. Kapag hindi namatay yung old man, kaya nga yung baptism po, may nililibing diyan eh. Kasi namatay na yung old man, kaya nilulubog sa tubig. Okay, so kinakailangan mamatay yung lumang pagkatao natin at maipanganak yung isang bagong pagkatao na nabubuhay sang-ayon kay Kristo. At pangatlo, let us be judged at the cross. Magpahatol na tayo sa cross pa lang. Aminin natin na makasalanan tayo at tingin natin yung judge, please have mercy on me. At pagkatapos doon sa cross po, the cross, the throne of grace ang gagamitin na standard ng Diyos para hatulan tayo doon is His grace, His mercy. Doon lang tayo papasa. Kapag nagpahatol pa tayo sa second coming, hatulan tayo according to our works, wala tayong pagkapasa. Lahat ng hahatulan sa second coming, pupunta ng impyerno. Kaya nag-a-appeal po ako sa inyo, ngayon pa lang. How do we come to the cross? We come to the cross in prayer. We come to the cross in faith. Sabihin natin, Lord Jesus, I am a sinner. Please judge me according to your mercy. Tapos tanggapin ninyo by faith yung judgment na yun. Mahahabag ba sa inyo? Patatawarin ba kayo ni Kristo? Kapag humingi kayo ng mercy niya? Of course. Wala siyang itinatakwil. Lahat ng lumalapit sa kanya, tinatanggap niya. All who have faith in Him, receive eternal life and justification and forgiveness. So, this is how to be an authentic Christian at the cross. Thank you very much po. Amen. Thank you, Pastor.